Ay, na-joy ang ano, imported na vanilla na variegated. May green ka rin. After 3 years, nagbubunga siya. Itong ginagamit ka sa ano. Ayan. Ayan, nandito po ako sa aming bayan sa sentro, dito sa bus terminal, at ito po yung ayos ng aming bus terminal dito sa aming bayan. At ayan, may pupuntahan po ako at kailangan ko munang sumakay ng bus papunta ng Goa, at doon po ako sa Goa sasakay ng van para mas mabilis po yung biyahe at tuloy-tuloy para mas mabilis po ako makarating. At ayan, lumalarga na nga po itong bus. At eto, andito na nga po ako sa bayan na aking pupuntahan, at kailangan ko lang pong maghanap ng masasakyan kasi mainit na din at medyo malayo-layo pa po yung lalakarin ko ng konti. Ayan nga mga plantito-plantita. Ayan, nakasakay na ako dito sa... Kuya, ano po ang abot ng abot? Ang abot ba? E-bike. Ayan, nakasakay pa ako na dito sa e-bike. Ayan, pamasahe ay barato lang, mura lang, 10 pesos. Ayan, sabi ni Kuya ay mag-aantay pa daw siya ng isa. Sabi ko ay, sige, bayaran ko na yung isa para makaalis na kami. At ayan nga mga plantito-plantita, may pupuntahan po tayo dito na isang garden kasi talagang nag-message ako kung pwede ko siyang mabisit kasi aalis na siya bukas. At sobra akong thankful siyempre and excited at the same time kasi talagang binago niya lahat ng ayos ng kanyang mga halaman. Talagang doon ako na-excite. Ano ba yung changes at ano yung mga pagbabago na alam ko naman na excited din po kayo. Kuya, pwedeng dyan na lang po kayan mag-agi. Hagaro kaya harani na po dyan. Ano po? Kutsi po. May kutsi. Sige lang nga po. Kung saan ka po maya mag-agi. Ayan. Diwang kaya ka to filming mag-agi. Tapos ayan nga mga plantito-plantita. Pupuntahan natin. Ayan. Yung kaibigan ko. Alam niya naman na ayan, iba-vlog natin. Kaya pagdating ko doon sa may labas ay tuloy-tuloy na po si Plantita Joy. Ayan, sobra po akong thankful sa mga nagko-comment doon sa upload ko. Iyo po dyan. Dito sa aking channel. At sobra ko pong na-appreciate. Sobra po palang hirap na bitawan yung mga taong gusto. Ayan, labish yung suporta at yung binigay talagang suporta ay sobra. Nakakagilty. Ayan, nagigilty po ako na basta ko na lang baliwalain. Ayan, kaya ayan, sorry po. Ayan. Ang sakit na din ang mata ko. Sobra po kasing init. At ayan, samahan niyo po ako ulit na mag-garden tour at tingnan natin yung ganda ng ayos ng mga halaman. Pero ayan mga plantito-plantita. Bago ang lahat. Ayan, parang nakalimutan ko na. Hindi ko na ito i-edit, nakalimutan ko na. Pero ayan, hello mga plantito-plantita. Good morning, good day po sa inyong lahat. At syempre, bago ko po ipagpatuloy itong aking pagdadaldal na ang haba na nga po. Namiss ko kasing magsalita. Ay, sige po, diretso pa po. Ay, welcome back ulit muna dito sa aking munting channel, MJ Negrampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ayan, hindi ko nang makalimutan yung mga sinasabi ko. Ayan, napag-desisyonan ko nga mga plantito-plantita na maglakad na lang. Doon na lang ako nagpababa sa may kanto. Ang gaganda rin po ng mga bahay dito. At napansin ko, ang dami ring mga halaman kahit wala naman masyadong malaking bakuran. Pero ayan, ang daming plants. Ayan, kung nandito po ako, ayan, matatanaw po natin, ayan yung kanilang mga halaman doon sa may green. Ayan, tingnan po natin yung loob niyan at yung arrangement. Ayan po yung kanilang bahay. Sila yung may pinakamataas na bahay dito sa village na ito. Ayan, sana matana. Sana gising na. At eto naman yung labas. Ayan. Ito yung mga binili sa aking mga croutons.
plants nila dyan. Ayan, tinatawid pa ako ng aso. Hindi pa ako nagtatao po. Tao po. Yan po si Ate Resi. Tao po. Tao po. At ayan, dito naman sa may, papasok sa may gate. Ayan, wow, nabago na din yung ano nila. Ito na yung mga enjoy photos at saka yung bromeliads. Good morning, madam! Solo lang po ako, nag-commute ako. Pero naglako ako hali duman ate. Gusto ko talagang mahiling ining palaog digdi. Pero pwede ko na siyang puunan. Ayan po si Ate Resi, ang napaka-madam na madam. Ate, thank you. Kasi gusto mo girayin ng isya inin sa imo mga masitas. Tapos pwede at saka na lang parang salam ko Iyo po, ko ate, sararuan na ini ate, buo na ini, di na ako makatkat ka ini, para saro na. At ayan nga po, ayan maingay si Doggy. At ayan, nagkwentuhan po muna kami ni Ate Resi. At eto na nga po, napakaganda nga naman talaga ng bagong ayos. At yung mga rubber tree nila, ayan, nandito na. At talagang hindi lang isang puno yung rubber tree sa bawat pot. Ayan, sa bawat balde. Ayan, ilang puno ba yan? 5. Ayan. Talagang naayos po yung lahat ng mga halaman ni ate dito. Ayan, ito talaga yung gusto niyang gawin. Pag nakauwi daw po siya ay babaguhin niya yung lahat ng ayos ng mga halaman kung saan po talaga dapat iposisyon. At kung nakikita nyo po kasi marami na rin po akong nagawang content dito sa kanila, sa kanilang mga plants ay hindi po ito yung nakalagay po dito noon. Talagang parang mga philodendron ata yung nakalagay ditong malalaki. Pero ayan ngayon, ibinaba na po dito yung mga rubber tree nila kasi marami po silang rubber tree na halaman na mga nabili. At iba't iba pong variety. Ayan, ilang variety ba itong rubber tree dito ni ate? Ayan, ilan din, madami. Ito, iba rin ito. Tapos ayan yung kanilang mini grotto. Ayan, talagang, ayan, may mga halaman na din dyan. Tapos ayan, dito po sa bahaging ito, andito po yung kanyang mga peace lily. Ayan, napaka-presko lang nung vibe dito sa may bungad, dito sa may ibaba. At ayan yung kanilang plants. Sabi ni Ate Resi, mainit na raw pag vlog ko. Oo nga po, mainit na. At saka wag sana ay wag maano ito, mag-off. Kasi pag sobrang init po talaga, pusa na lang din pong nag-off itong aking cellphone sa sobra pong init. At ayan, tingnan po natin yung loob din po ng bahay ni Ate Resi. Ayan, para makita nyo rin po. Mabilisan lang. Ayan, mabilisan. Christmas na dito sa kanila, oh. May mga Christmas decor na. At eto, pagpasok po dito, ayan, ito yung bahay ng kanyang anak. At syempre, talaga namang ariglado. Ayan, very organized yung pagkakaayos at ang linis. At ang ganda naman ng mga design. Ayan. Ayan yung design ng kanilang wall. Ayan, napakasimple lang. Ayan, sobra lang aliwalas. Ayan po. Ayan, ang ganda ng design ng bahay dito. Ayan, nakaready na nga po yung yung dadalhin ni Ate Resi sa kanyang pag-alis. Ayan, bukas na yung alis ni ate. Thanks God. Pinahintulutan ako ni ating mablog ulit yung kanyang garden. At ayan, syempre bilang Bicolana, dahil mahali ang natong. Ayan, hindi po mawawala yung laing natong sa Bicol. At ayan, ready na yung kanilang mga dadalhin po bukas. Ayan. Ayan, pag nandito po ako sa living room, ayan sa sala, ayan yung kanilang dining area. Tapos, ayan yung kanilang lababo.
At ito yung kanilang isang kwarto. At yun doon pa rin yung isang kwarto. At ito yung kanilang sa may CR. Ayan. Ayan, ang cute lang. Ang cute naman. Ayan, nakita ko yung sarili ko. Ayan. At ayun na nga mga plantito-plantita, ito yung kanyang napakagandang bahay ng kanyang anak na tinutuluyan niya. Pero ayan, ito yung nasa ibabang bahagi kasi hanggang 3rd floor ito. Tingnan naman po natin sa 2nd floor yung mga plants. At syempre, ayan, pakiwalat or bit-bit, tabi kan tsinelas. Ayun. Alat bit-bitong ko na lang siguro ini sa kuyang sapatos. Tapos ayan yung iba pa rin nilang plants dito. Papunta na ito sa likod ng kanilang bahay. Ayan, ang galago naman ng mga plants nila. At eto yung mga details ng tiles ng wall nila. At gustong-gusto ko tong may Christmas decor na sila dito. Ayan. Feel na feel ko ng Christmas. Ito yung maganda pag may hagdanan. Kasi, nakakapag-decorate ng Christmas decor. At ay wow, laki ng Christmas tree. At very ariglado na yung Christmas tree. At ito po, ito naman yung cabinet nila. Ito yung mga nilalagyan po ng mga misa. At yung mga abubot, yung mga bagay-bagay para hindi po nagkakalat at talagang organize yung mga gamit. Para pag may okasyon, yung hahanapin mo yung mga kakailanganan. Yung tent siguro or trapal, mga ganyan, upuan, lamisa ay nandyan na po. Dito sa may bahagi po na ito pag-akyat po ng hagdanan. Ayan, kaya talagang malinis at maaliwalas po yung bahay, hindi po magulo at hindi po maraming mga nakalagay na kung ano-ano pa man. At ito, ang ganda lang nung kanilang, ayan, pailaw ba ito dito? Palibasa, wala kami nito. Ayan. Ang ganda naman ng kayang chandelier ba ito? Ate Rize? Basta ito po, yan yung design na yan. Hindi ko alam. Pero parang ilaw yan eh. Or design lang. Pero parang ilaw. May ilaw. Ate, ano ni chandelier iniya o mo digdi? Ayo. Ayan ang ilaw kaya. Ini. Kaya, ala. Ay, wow. Amazing. May iba-ibang color yan eh. Ang dami dyan sa bilog. Bago po ining salida? Paralitan mo sa kayan. Ate, isa na ang nag-decorate kayo. Ay, wow. Hinabol mo ba ka maghali? Ano ako yung mga, dahil ako na makalas sa mga dati lang dyan, dahil ko na rin luwas kasi ako na ng kadakon. Kumbaga po, mas nakatipid mo niyan kasi nirecycle yung... Nirecycle ko siya. Pero ate, amazing nga. Talagang plantita kasi halos puro mga pabulaklak. Very colorful yung yung arrangement. Ganyan, sabi ko recycle na lang kasi... Pero tama man po. Yung Sayang man kung sige sanang i-restock kung every year mabakal. Ano pa? Simple lang yun, mayong architect, Dawa yung architect, pero magayunon. Saka sa deli lang na, in-order ko lang. Tapos, pinag-order mi lang ining frame, tapos sa pili, since may siyang saka pinasadyaan mi yung Iyo po, pinagibuhan ng Pinakan ko lang siyang, tapos... Magayon po dyan. Di pinasadyaan mi dumala talagang salamin, saka, din. Magayon siya Kahit ate. kung siyang mga aki, sige nyo. Ang dating ilaw dyan, Ini pang po sa taas, ini man po ang sa kay Ate Weng. Hi po si Ate Weng. Mayo, guys. Ay, sorry. Mati yun, puro kasi kami mga okasyon kami, digdi yung ini ang pinakakusina mi. Ini ang pinakakusina sa taas. Ang babae pang lalaki. Digdi nang, ang gulo, labahan. Ini talaga ang May nagdadara nga sa kong batag, Kada ako digdi nagdadara nga sa ko ni mga
Iyan pinaparanitan ko. Pero, Bago po ini mga salidang mo niyan, pag uli mo po. iyo yan ang dapat naman sa kusina. Ayun, grabe yung kakanon. Pwede na gawin maghagad ka ng batag pag uli. Dahil ate, joke sa naman. Tigamang po kayo. Paghugas ka, Ayan, lahat ate makatapos. Tapos ayan, sinarado mo pati ate. Tanga, di mahiling ang kusina. Susunod na estimation. Ano nag-uhog ka dami po ligpiton? Ayan, at kasalukuyan nga pong naglilinis. Ayan, si ate. At sinarado niya pati yung kusina para hindi ko makita. Ito talaga po yung gamit na gamit nilang kusina. Kasi doon sa baba po ay hindi naman doon nagluluto. Talagang mas dito po. Kasi dito yung kanilang area talaga na nagsasalo-salo po sila. Ayan. Ayan, gamit na gamit po itong kusina po na ito. Bago ko bagasuan ng bigay arrangement, bako musuan ka din dati na puro variety. Iyo po nga ni, ate excited doon ako mahiling dyan. Hindi sa kaya na kang... Ayo po, kan 25. Video sa batch ko sa batch 92, kang 16, tapos September naman, ay kinasabado naman ng 23, batch 94, si batch ni Roel na kung Kumbaga po, sunod-sunod pang okasyon. Tapos 25, si Jurisa, kaya ilingon mo, magulong, da pala. Talagang Risa Maraya, yan halata masyadong ang daming okasyon na naganap habang nandito ang madam. Ayan, si Ate Resi, ayan. Iraralaog naman yun dyan. Ini po, dahil tapos ng gamitin at tapos ng okasyon, balik na po dyan sa cabinet. Iyo daw talaga. Babuk siya, lipat na preserve. Dahil na siya ito ngayong maragdag pag nakahangin siyang pababa. Dapat po pala na ate, di siyempre. Kung may mga bura ka na like arog ka yan, ang paano mo sa bakong paarog ka yan, na mahuhulog. Dapat hangin siya. Ayan, tips yan. Pwede mo siyang arugan niyo na fresh niya. Pwede mo na siyang gawin bibong na haluin na may siya basta-basta na Talaga ate, ayan ngayon ko lang po nalaman mga plantita galing sa isang certified plantita na si Ate Resi na para po pala ma-preserve yung fresh flower ay hindi po patayo. Dapat air lang, by air lang siya. Hayaan siyang lang. Tapos pwede mo na siyang bibuo na Pa-decorate po pang-decorate mo. Ayan, ang galing naman ng tips ng plantita. Ang ginigibo ko duman. Tapos ayan nga po, sa isang buwan na pamamalagi po dito ni Ate Resi sa kanilang bahay at ayun po, nagawa niya po yung mga nais niyang ayos kasi talaga daw pong hindi po siya satisfied doon sa mga nakikita niya pong ayos every time po na binablog ko itong kanilang garden. At kung titingnan niyo po, mayroon po ditong nakalagay noon na patungan po ng halaman. Okay lang po Ate Resi? Puro siya aglonema, di ba? Opo, puro, dyan po sa bahagi po na yan ay puro siya aglonema. Pero ngayon, ayan, dito po ako sa medyo malayo para makita nyo po yung kanyang arrangement. Ayan, gumamit po siya nitong concrete na patungan para medyo elevated yung malalaking pot tulad nitong kanyang mga pricey na philodendron. At the same time, ang kinaganda po kasi, ang ganda din naman ng mga pot. Ayan, siyempre, kailangan ibagay. At naka-alternate, makikita nyo po, makakakuha po kayo dito ng idea kung paano niya po inayos. Ayan, pinagsama niya na po. Hello po kay mother. Ano na yan? Ano na siya sa init? Ayun po, tuod na siya, sanay na siya. Tapos ayan po, bali naka-alternate po yung kanyang mga rare na crouton. At the same time, ayan din po sa bahagi ng ibaba, yung kanyang mga rare po na bromeliads. Ayan na po yung naging ayos at doon po sa kanto ay yung kanyang red talisay. Ate, di ba dati dyan may mga patong-patongan? Harain na po. Ang ginibo ko, pinataranggal ko kasi pag puro lang siya, di ba puro siya by variety ako. Opo. Dahil ka man makaka-design. Gusto ko kutaan na dyan so may mga jar-jar kaya lang magabat. Iyo ate, magayon to. Magabat. Tsaka mahal. Yung accent, kakaiba ang Saka siguro sa kanan kasi yung gastos. Pinagiribo kong Sablayan. Sablayan. Iyo po, mapasiring kita yan at dyan. At dito naman po, kung napapansin nyo po noon, talaga pong may patong-patungan din po dyan. At nandyan po, nakalagay yung mga bromeliads na may net pa nga po. Mayroong net para hindi masyado ma-stress yung mga halaman niya sa sobrang init. Pero tama itong diskarte na talagang kung sino yung mga halaman na gusto yung full sunlight ay dyan na po nakalagay.
At ayan po, talagang nasa malayo ako at hindi ko masyado inilalapit kasi gusto ko pong ipakita sa inyo dito yung ayos. Kasi alam ko, pag sobra kong nilapit ang camera ay hindi nyo po makikita ng buo yung arrangement po ng mga halaman. Kasi ayan, may nakikita ako nagko-comment malapit masyado. Kaya ayan, nilalayuan ko po para ayan, makita po ninyo yung details ng bawat ayos, yung pagkakasunod-sunod ng mga plants at kung paano pinagsasama-sama dyan. At dito sa bahaging ito, ayan, pinakita ko po to kanina sa ibaba, yung yung mga hanging plants niya. At ayan, meron naman po dyan na mga bogies. Ayan, paikot po yan. At dito, sa part po na ito, ayan po yung ibang plants. At ayan, may mga ano naman. Ano ate, apod ka na yung mga patungan. Ayan, may mga patungan. At may mga philodendron po pala. Ano po ni philodendron ini? Ay, Bromeliad. Ibang klase po an? Pagkahiling ko nga ni ate. Pwede po pala ini sa masyadong mainit. Ano na kasi, nasanay na. Natuod na po. Kaya niya nang itolerate ang init. Ini yung rubber tree ko, di ba may 30 varieties ako? Opo. 30 ate? Oo. 30? Kadakol. Ini ang pinaka-rare niya. Dati di ba nasa taas siya? Iyo po. Ngunyan, ang ginibo ko, minix ko lang siya. Ini, duwang variety. Tapos na-expose na siya ngunyan sa init. Di mas magayon na po. Oo. Dati, kaya kang pag-abot ko, inadalang ko yung, Tapos ang ginigibo may pagka-engininda, pinaputulan ko niya sa inda. Iyo po, tama man po. Para Magsupang. Mababa lang. Sige lang. Iyo po, para... Kasi ang rubber tree baga, sige saan ang taas. Iyo po. Pagdain mo siya, kinap, diri-diritso. Nagigibaga siya ating legi. Tapos syempre, pag nahali na si dahon niya, payat na siya. At ayan nga po dyan, talaga na pong ang laki po ng pagbabago ng arrangement ng mga halaman. Kasi talaga naman, tingnan nyo po, kung i-review po ninyo yung mga vlog ko dito sa kanila ay talagang lahat po na bago. Na bago at talagang... Dahil na ako nagparaan ng accent kasi nga, kung na-hospital baga ako, dahil na ako nakapag-aral sa budget. Marahalon! Po, pero ate, in fairness, magayon na tama lang ini. Siyempre yung space. Gusto ko talaga siya yung may mga jar. Iyo po. Tapos yung mga accessories, kahit ang kaipuhan mo magtuyo sa albay. Iyo po. At ayan. At eto nga po yung talagang napag-aralan din po ni ate yung yung karakteristik ng bawat halaman na kung sino po talaga yung mag-grow ng husto sa mga direct sunlight. Talagang full sunlight po ito kasi lalo pa po ito ay talagang tiles, semento, iba po talaga yung init po talaga dito. Pero ayan, dahil po sa pagbabago, nakikita ko po dito na, ayan, para na lang din silang mayroon talagang bakura na literal na mayroong garden na sa ibaba na, ayan, yung ayos ng mga plants. Iyo baga ate, yung vibes niya, igaman sana po kamong garden na arag sa muya, na itong yaon sa ibaba. Kaso madali siyang matuyo. Iyo po. Ang po digdi talaga, ang challenge po digdi, mabilis po talagang mag-dry yung soil. Kaya kaipuhan po, kung pwede, twice a day po yung dilig ng mga plants. At ayan naman po, talaga kung i-share ko lang po mga plantita, talagang si Ate Resi po ang isa po sa collector ng crouton variety po dito sa Bicol region. Kasi talaga po, nung nag-stop na po akong pumunta dito sa kanila, continue pa rin po yung kanyang pamimili po ng mga crouton sa ibang lugar na kung saan po, hindi pa po nakakabili yung mga may tindahan, yung may mga commercial garden, hindi pa po nakaka-order ng ganong mga variety para itinda. Nauuna na po si Ate Resi na i-order ito. Kaya ayan, nagdidirekta na po siya doon sa pinaka-main. Kaya talagang marami po siyang variety ng mga croutons na wala po sa ibang commercial garden. Iyo po ate. Ayan. Tapos ito yung... Kaso ba dapat siya nagadan? Dahil pa sa sobrang init? Oo. Tsaka kay Puan daw yung ICU. Yung i-ICU mo siya. Nag-try nga siya dada siya basta nabubuhay kaya dapat talagang i-markot. Kaya sabi ko, pag desensitive talaga ating i-ICU ang mga rare. Oo, rare. Kahit po talaga siyang marakot. Maadala na yun dahil. Iyo po. Sabi ko pag nakada ko nagadan. Tapos ate, dumana po ako ka ito. Tapos ayan, punta po tayo dito mga plantito. Okay lang yan ate. Tama rin nga yan, may mga sinabling maaralang.
Tapos ayan, kung naalala nyo po nung time, halos Hindi yung pinaka-real kong ano. rubber tree. Magaling kung anohan mo, anohan mo siya. Itatao ko sa imo yung saro. Seryoso? Ayan. Nag-giveaway ako kang sa batsman siguro mga 80 plus na Naarog po kayo ni. Ayan. pero iba-iba mix. Ayan, namigay po pala si Ate Resi ng Gabos may rubber tree sa kanyang mga batchmate. At ito po yung pinaka-rare. At ayan, swerte na naman si Plantita Joy dahil alam naman ni ate na hindi natin ito afford. Kaya ayan, bibigyan po tayo ng rubber tree. Kasi mayroon po siyang... black print siya, pero ini Malaysian. Akala mo parehas. Pero, Ay, iba po ini? Black print siya na imported. Tapos ini Malaysian rubber tree ini. Bako siya yung akala kang iba. So itong common digi sa to. Iba ko ini? Malaysian, iba yan. Lalo na yung paka-dark. Tapos diba ini iba siya, yung ano din niya. Ito iba din yung ano niya. Ay, ipo ini iba. Oo. Ini po, garo white tiniki ini? White tiniki yan. Pero may tiniki yan. Ini, dati turuom ko, ngunyan. Ako ate di ko tumaya man ko kayo. Severina ini. Severina? Oh. Moonlight. Moonlight, gayon. Dati 2,300 yan yung bagong bukas. Labas lang yung anong araw pa yan. Iyo po, kamahal. Parang kamulang po ang igwadigding dakol na rubber tree. Nasa 30 varieties. 30 varieties, galing. Ngunyan, ang ate, grabe. Okay lang yan ate. At ayun nga po mga plantita. Dahil po talagang nagipong sobrang tag-init dito sa amin, halos siguro mga magdadalawang buwan. At talagang kahit ako po ay na-stress din ako sa mga halaman ko na talagang dumaan sa, di ba ate nagadan, na-stress, naglagas yung dahon. Sobrang nakakahinayang. Ay iyo po. Kasi yung niya, nire-rehab ko siya. Garo ako kasi yung, aram mo yung dinayari ko kaya, 2,500 yung... Saro po, 2,500 yung... Arog-arog ka lang ngayon, na multiple brands lang. Iyo po. Direct sa Thailand. Mayo, kada ko nagkadahan. Dahil na Pero ate, siyempre, ang tagal ko na rin pong hindi nakakapunta dito sa inyo. More or less, ilan na pong variety yung inyong, yung ano lang po, yung mga imported. Hindi na po natin isama yung mga local. More or less, siguro mga 400 na kung gabos-gabos na. Wow! Na siya. Kasi di ba nag-go-up ako sa iba-ibang lugar. Tapos yung mga bunggabilya, dati mabunga-bura ko yan. Rare yan nasa 100 plus varieties. Iyo po. Iba yung mga paka-rare niya. Nabakal ko yun, arog-arog lang kaya noon. Ngunyan, iba siya, Joy, katong ito bagang natural, mga patindog. Iyo po, iyo. Ini siya, pwede mo siyang hangin. Ay, iyo, garo nagtitrailing siya ate. Oo, nagahangin siya. Pwede mo siyang hihang. Ito pala yung... Mabura ko niyan dati, kailan ka nagparaura, nagragrag. Ito po pala yung kaibahan mga plantita. Ayan, iano ko lang po. Yung mga nandito po pala sa atin, yung mga common na bugambilya, patayo. Patayo yung pag-lago nila, yung paglaki. Kaya alam, more on, pwede mo siyang hihangin, Tapos yung mga rare po pala, ayan, sabi nga po ni ate, at ito nga po, nakikita po natin na talaga pwede pong ihangin kasi medyo yung kanilang dahon. Ayan, pababa. Ayan, hindi siya patayo na literal talagang patayo yung tubo. At ayan, talagang walang duda. 400 variety ng crouton. At tingnan nyo naman po, wala po itong literal na garden na tulad sa akin. At talagang pagplantita, wala pong imposible. At lalong-lalo na po kung may perang pangbili. Mabibili po natin yung mga inaasam-asam po nating halaman. At tingnan nyo naman po yung apil. Ayan, para lang yung iba siyang, para nasa bakod lang, ate. Diba, apat yan dati, napatungan. Iyo po. Pinakarat ko, segregate ko hanggang doon. Ang hibog ate Resin, no? Saka pinagibo kong maara na naman kanis malumahil yung video. Maara ito po yung natira. Ayan. Napaka-generous po ni Ate Resi sa kanyang mga plants talagang. Iguana po, ayan. Namigay po talaga si Ate Resi. Dahil pa nga kinuko pinanao ko. Ate, ano po yan? Bago nyo po pinamigay, talagang ano po yan? Minarkot din daw po? No, in order ko talaga. In order? Stable ko na siya. Kaya may pinagpurutol na ninda. Kaya na siya. Kaya lang katong sa batch 94, nag-order ako ulit kasi kinulang. Grabe. Ano nga man Thailand bagay niya. Iyo po ate, erasa man po talagang imported. Pero ang gayon ate kang ano? Kasi ako nagadan, Thailand. Grabe yung panghinayang ko. Kasi ate, sa init. Oo, panghinayang ko grabe. May paborito dito si may paborito dito si Miles. Itong halik ito sa Gayon na maray ka ining mga masitas.
Ayan, ang sarap naman po makakuntuhan ang isang certified plantita na si Ate Resi na kung saan ay, ayan, almost 2 years, puro lang kami chat, talagang eto. Kasi nung unang pagkikita namin ay hindi naman kayo masyado nakapagkwentuhan kasi may okasyon at ngayon ulit kami nagkita. Ayan, mabuti nakahabol ako bago lumarga ulit sa ate. Iyo po. Iyo po. Iganap o kaya. Bagong halip po naman sa Iloilo. Parang ano. Kay ano po? Ay. Mataranda. Tapos ayan, talagang nabago. Binago nila ang lahat. At saka yung mga pinaka-poste-poste dito kasi may gagawin pa sila. Ayan, naglagay din sila ng mga plants. Nag-ano ini, nagbuburak. Bako Sa pong bunga pala iyan, may mga burak, pagpatarambo na lang ninda yan. nag Ako yan sa natural na ano, Angel? Angel. Bako pa ini Dala ko lao ng mga ano ko yan. Ay, iyo po. Iba man pala ini. Tapos ayan, magayon lang ate na naglaagdigi sa mga puro poste. Kasi aksidente kasi dahil pa tapos na. Baka maanuhan po ang bakal, ining poste. Tapos ayan, paikot pa rin po yung kanilang mga croutons dyan. Talagang nabago. At yung kanilang adenium. Ate, adenium mo po ito sa itaas? Sa taas yan, pinabaraba ko din. Pero yaon pa naman sa iba sa baba. Magayon yung mga pakaano. Gayon ate. Sabi mo nga nasa dahon pa lang. Iyo, dahon pa sana. Ano na ni, ha? Kaya ito po yung talagang advantage ng crouton or San Francisco. Hindi na po natin, ayan, lagi kong sinasabi yung mga flowering plants. Pero ayan, ang lawak po ng kanilang dito sa taas, yung space nila kasi dito rin nag-uokasyon. At ayan, para lang may bakuran. At dito naman, ayan yung mga plants pa rin nilang iba. Yung mga daisy at saka yung Hawaiian tea plant, bougainvillea. At ayan yung kanilang limon, may kalamansi sila dyan. At saka yung ibang bromeliads. At dito po habang nandito na ako sa may second floor, ayan, pakita ko na po yung mga bougainvillea nila, bougainvillea na ibang variety, ayan. At saka ayan yung doon sa taas, pupunta po tayo kung ano pa po yung mga nandoon sa may taas. Ayan, sobrang init pero sana hindi huminto itong cellphone ko kasi nagkukusa itong off. Ayan yung mga plants. At eto na nga po, pupunta na po tayo dito sa 3rd floor. At eto, pinagagapang po nila dito itong pothos, itong golden pothos. Ayan, at saka andito pa rin. Ayan, ito yung hindi na bago, yung kanyang mga air plant. Ayan, nandito pa din. Tapos eto, yung ibang snake plant. Wow! Andito na pala yung mga ano. Ayan, dito po sa 3rd floor, ayan, andito na po yung kanyang mga aglaonema. Ayan, yung kanyang mga iba't ibang klase ng aglaonema na dati po ang nakalagay dito, kung nakikita nyo po, ay yung tambak. Yung tambak na collection po nila ng philodendron. Yun talaga yung nakalagay dito. At mayroon pa pong mga nakasabit noon na huya. At ito ay air plant pa din. Moss air plant ata ito, moss. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. At ayan pa rin, mayroon pa din konting tawag nito, gumagapang dyan sa kanilang, dito sa screen, itong philodendron. At itong ibang variety pa rin ng kanilang aglaonema ay nandyan. Ayan, dito pa ako sa medyo malayo para makita po ninyo yung arrangement. Kaya po pala nawala din yung tambak na mga patungan dito kasi naglagay po sila nito dito. Ayan, ang perfect naman na ayan, parang garden set yung dating nito. Itong couch na ito, ayan. At syempre, pag may mga bisita, ayan, mayroong matambayan. At ayun yung ibang aglaonema. Ang ganda. Ayan yung mga patungan at talagang napakalalago nung mga plants. At ayun, para hindi pa rin po sobrang ma-stress nga po itong mga halaman nila dito kasi yun nga po simentado, ayan, naka-tiles, yung ano po ng init yung singaw. Mayroon po nitong net, ayan. Ayan, mayroon pong nilagay sila para hindi masyado ganun yung init na pwedeng tumama sa araw. At eto, paakyat dyan sa kanilang rooftop, ayan.
punong-puno nitong mga halaman na gumagapang. Ang presko lang po at ang sarap lang tingnan, ang sarap tingnan sa mata ni yung vibe na ganito may mga gumagapang. Ayan, ang lakas po ng appeal pag may mga ganyan kasi talagang sobra siyang preskong tingnan. At eto yung mga iba nilang philodendron. Ayan. Ito yung mga rare. Ayan. Mga rare na kanilang collection. Hindi naman po talaga biro din yung pagkukolekt nito ni ate. Talagang ginastusan po ng husto at sa gastos niya po sa ano nito baka pwede na magpagawa ng bahay. Baka pwede nang ipagawa ng bahay yung gastos sa pagkukolekta ng mga plants. Ito siguro na ano lang ito ng init pero ayan ang laki nito. Ayan. At thank you, ate. Ayan, bibigyan po tayo nung kanyang isa sa mga rare na rubber tree. Ayan, bibigyan po si Plantita Joy. At eto, pa rin po yung mga plants dito. Ayan. Dati po ang nakalagay po dito, kung nakikita nyo po dati ay adenium sa bahagi po na ito. Pero ayan, yung ano, nakalagay, bali, may mga nakapatong dyan sa patungan itong mga bugambilya. Ayan, bugambilya kasi sa Bicol. Pero ayan, yung pronunciation niyan ay bugambilya. Ayan, pero ayan. Tapos namumulaklak din naman itong iba nilang mga bogies. At eto, ayan pa rin po yung kanyang ibang variety ng rubber tree. Ayan, dito mga nakalagay. Ang dami niya pong rubber tree, talaga pong hindi lang po isa. Nag-order po talaga siya nung ilang variety na hindi lang po isang puno sa isang pot. Talaga pong marami. Ayan, marami yung... Kasi ano mo siya, pakabag-vlog mo, i-chop-chop niya yung mga darakula na ini. Ay, hada po. Kaya po siyang ano kasi pag dahil mo siya chinap. Dahil po madakol? Dahil madakol. Okay po. Ini nga ni bagaon nilipat ko na ni Thailand ini yung pinakadakula ko ini nga. So Borsi Ana, langkawo na siya, napakal ko dong down sa na 10,500. Pagbigat ko ini nga Ano na. Ate, kumbaga po sa madaling sabi bilang kayo po ay isa sa mga expert na po sa pag-aalaga ng philodendron. Ang philodendron po pala, kumbaga kung hahayaan nyo lang po siya na hindi po ikakat, hindi siya ganun dadami. Ganyan, araw gani Sige sa nang langkaw. Pag big cut mo siya, baynod ang tanong mo. Pag kinat mo, diyan madakol siya. So ini, pwede mo na siyang itanong mo siya by leaves. Kasi ang bintahan gani kang binakal ko, magkaigwa lang ako sa leaves. Sobrang marami. Araw ganing paraiso, Paraiso verde. Kaya po ko na siyang i-chop-chop sa 2, 3, 4, pira na yan, dakol na yan. Kasi pirang dahon, burkat ang bakal ito. Iyo po, saka ang labanan ka ito, ate, dahon. Ini din, i-chop ko na din So, iyo pala niyan, ate, ang dapat din pala, dahil manghinayang na ikat kahit manlaki na. Kasi dahil ka magkakaigwa ng Dahil po makakapadakol, hindi po makakaparami. Kaya obligado po na kahit nangihinayang po dahil malalaki na ay talaga pong... parang yung photos din. Iyo po. Dati yung kamilig nakaturog, ini yung kwarto ni Rai sa palibasa mahilig sa green. Ayan, ito naman po yung kwarto dito sa 3rd floor. Wala ate natutulog dito. Ayan. Ang cute lang ate. Green vibe. Di ba mahilig siya sa green? Iyo po. Iyo po. Iyo talaga green. Mahilig siya sa green. Ngunyan, may maligdi na ka-star. Magayon ko ta na sa ista, maligdi na pagkakaaga makapi-kapi dyan. Iyo po. Kaya hanggang inatake na nga ni ako. Wala na. Tapos ate, di syempre, sarado na naman ito dahil malarga na ka mong mag-ina. May serving sa emong chocolate. Ay, oho! Kaso mo nilaag ni, paano ni dati? Ate, haloy na. Ikaw pagkarita ng chocolate. Pinasiguro ko talaga nito. Ayan, pinasiguro daw po sa akin. Kada siyempre digdi, ubos. Pero, linaag ni Jurisa sa freezer. Naraot lang so cover for 2024 pa yan. Wow, thank you, Ate Resi. Yan na talaga natatalain sa amin. Ayan mga plantita. Pati washroom niya. Green din po. Ay, puro green. Pero in fairness, pag mga green yung arog ka, presko sa mata. Relax lang. Kami lang ang amayo na
Ayan, maiiwan na naman itong Pero isa kasi talaga yung kwarto na ito ng anak po ni Ate Resi, yung nagdibo. At talagang wala naman pong tao dito. Yung tugang niya sa baba, yung tugang kong nagparaasikaso sa inda, yun ang yung Kasi yung nandoon po sa pinakababa, yun doon po yun sa panganay ni Ate Resi. At dalawa lang naman po yung anak ni Ate Resi. Ito yung kanyang bunso. At dito nga po dati, pero nandoon na po sa ibaba. Ayan, ang cute lang. cute lang, di ba? May dyan nakaisa. Cute. Pagka may igong bisita. Iyo po ate, pag may bisita, pwede po dyan. Ate, si ano po dyan? Hain na si mga patong-patungan po dyan. Pinahali ko. Pero magayon ate, kasi igwa ka mong bilong trutang bayan. Tapos nagbakal ako pa ni yung actually anong kukutaan na siya ng garden sa yung light. Iyo po. Kaso inano na sa budget, nagtataas digdi. Dati baka puro yung rubber tree. Saka di ate, ang yaong digdi, halos inilang ang agihan baga digdi. Puro baga po ini Dain na ayos. philodendron. Dain hindi na ayos. Tapos ini, di ba yaon ni sa taas. Kada ko din siya nagadan. Sinararo ko ng variety. Tapos yung mga, di ba yung mga hulan kong mga Huya po hay na. Bigonya, kagaradan. So mga huya po? Sa taas. Sa taas. Pinagbawas ko ini, tapos yaon digdi, pinatanggal ko, tapos pina-repair ko, dyan. Grabe po pala na ate ang ito hong talagang nagipo ka mong busy kung yung pag-uwi po nyo ng Pilipinas, hindi lang po para mag-relax, talagang naubos po yung time sa plants. Kasi aram kung yung dapat na yung pang-init, yung dapat morning lang, di ba? Aram mo. Ayun po. Dahil na tapos karalat-kalat, ang ginibo ko, kalat-kalat. Sabi ko, pwede naman siyang sararoon dyan. Pag may nagdidigdi, tinatarawan ko yung mga nagdidigdi. Sige, angkat ko dyan. Kasi ang rason ko, iamasa ko ang puon. After kayan, pagka grabe na, dahil naman syempre yung Basta sabi, tinatao ko lang, pagka, abuo pa itong ang ibabagang para nainggit lang, tapos irarapag na. Iyo po. Pagka, kadakot akong kinat. Ayan, napaka-generous po ni Ate Resi at talaga pong yung mga bumubisita po sa kanya, yung pumunta dito. Talagang namigay po si Ate Resi ng mga halaman. Hanggang yan dyan, Ate, ang nakalaag baga digdi dati, kalateya. Oo. Nagliwanag ate tama ni ate, bako ng crowded na si pagdigdi, kumayo ng maagihan. Kaya kada ko dyan, kasi talagang pinanao ko yung mga cutting na Pero kanya si Myla, dahil siya piling kasi aram mo na baga ang presyo din kang mga Iyo po. Sa shipment pa lang talagang. Ayan, dito na po pala nakalagay itong kanyang iba't ibang variety po ng philodendron. Since mayo kaming space. Pero space saver yung may mga pag ganito-ganito ate, kasi nawala po yung dito sa ibaba, kasi nung time talaga mayroon dito. Oo, dati may mga bromeliad pang mga nakaharangir, inali ko, tapos digdi sa digdi na ang mga gulayon. Saan po ang mga gulayon? May mga gulayon pa po dyan? Diba? Dyan? Ayan yung mga, dito pa rin po yung iba nilang mga bogies, at eto na nga, nandito na po tayo sa taas. At ito yung kanilang mga halaman. Pag nandito po ako sa taas, ito yung view. At meron po pala sila ditong gulayan. Ayan. Ano na ate? Kasi inod pa ni Igwa o inad lang po ini? Inad lang ni. Sa pag-vlog ko po, yao na ini? Dahil ko, yao na talaga ni Digdi. Kaya lang, may mga kudal. Okay. Iyo po para safe din po Kasi nag-partition din, din dyan, so pamangkin ko baga. So aki ni Myla. Iyo yan sa taas. Salog pala niyan ate? Salog na yan. Salog pala ni sa ibaba. Ini pala ang gulayan ni Ate Weng. Marcos Stadium. Marcos Stadium. Ayan pala niyan. Saan po ang agi ka yan? Pwede ka dyan, pero paarap baga kayan yan. Maikot ka lang talaga. Yan dyan ang entrance ka yan. Iyo po. Baga yan. Hindi pa ko yan ate nakadyan. So pag nagmotor kang Sudex yan, entrance. Digdi pala si Ate Weng. Ang naman daw ang mga pigpartaranggal ko, ayun nga po mga plantita, makikita po natin yung mga inalis at yung mga pinagmix na lang po ni ate yung ibang mga plants para magkaroon po sila ng mas maluwag po na space dito sa kanilang tahanan. At ayan po, marami po yung mga bakanting paso. At yung ibang araw po ay hiningi na po talaga. Pero good decision naman po yung ginawa ni Ate Resi na yung iba ay pagsamasamahin. Kasi kung nakikita nyo po doon sa mga nakaraang video, talaga po halos kaunti na lang yung madaanan sa tambak po ng kanilang mga halaman. May mga nasitas na may siya pwedeng itanong sa dakula. Yun sa dakula. Iyo po talaga ate. May mga halaman talaga na hindi naman masyadong kailangan ng malaking taniman. Kaya kumbaga ang naano niya lang, dahil hindi aram, ang naano lang yung
Yung ibabaw. Pagkasabi ko dakula na, sa kanindo ilipat. Pagdain na talaga, ano kang... Kadakol talaga ating nabag-o. Naghiwas. Pinataranggal ko siya. Ayan, lumuwag po talaga itong kanilang space dito sa bahay. Kasi di ba may mga pangaran, pero habang naghahalo yung joy, nawawara din. Nag-aarano na din. Ako ate, may pangarang kundi nagkaburura. Nagkawarara, nabura, nagabos. Ito ate, nagustuhan ko ni Digdi habang nagtatambay. Ayan ho. Iyo po. Pag may mga bisita akong medyo ano-ano, dinadala ko dito. Ito bagang parang peace of mind lang. Itong parang gusto mo mapag-isa. Si Maylay, ang naman sila gahapon na si Maydani may man, sa jury sa minsan niya, tapos yung pinsang kong alalay dito. Pinsang ko malang yan. Sinta-sinta sa naman. Tapos siyempre ate, aalis ka mo ate. Ang maiiwan na lang dito, si Jurisa at saka yung mga bata. Kasi si ate Wing bihirang. 3 na lang sila, 4. Tapos ayan, yung akit po tayo doon sa pinakataas. Ayan, pinakataas nila. At ayan, i-overview ko lang po dito, yung dito sa may 3rd floor, yung ayos ng mga plants. Ayan. At ayan, yung mga plants, magkakat daw sa ate, bibigyan niya ako. Dahil ate, okay na po itong rubber tree. Muya sa init. Aram ate, padabangan ko mga masitas na muya sa init. Garo parehas ko masa namang tudo bali dawas and isalpak. Pero kang takot pa sinday, pero sabi ko sa lang yan, pag nasanay na yan. Ayun po, pag natolerate na po ninda ang init, mas magayon po sinda. At ayan, ipakita ko po. Pero maritik pa nagkawara, pero nagre-revert talaga siya. Kasi lang din naman bagayan. Ayun po. Tapos ito po yung view. Pag nandito po ako sa 3rd floor, ayan yung rooftop nila. Ayan, tingnan po natin mamaya. Aakyat po tayo dyan. At talagang very organized yung mga plants. Talagang lumuwag. Nakita po ninyo. Ayan, kahit medyo po mahaba itong video ay alam ko pong magi-enjoy kayo kasi nakita po ninyo mula sa ibaba, mula pagpasok, yung ayos ng halaman at talaga pong lahat po nabago. Wala akong nakitang hindi nabago. Lahat po nabago yung ayos. Yung pag-arrange po ng mga plants at nawala po yung kanilang maraming patungan na pinagawa. At yung mga patungan po na pinagawa, hindi po yun nasayang kasi pinagawa po nila ng mga sampayan. At eto po, ayan, ito na ate ang pinakamagayon na parte. Ayan, ito na po yung pinaka best part kasi ayan, para lang tayong papunta po ng forest. Ayan, kasi ayan po, pag habang po kayo naglalakad, ayan, makikita nyo po. Actually, Joy, sa mga napupunta digdig, kada ko mga picture, pero ako may pa akong picture digdig. May ka pa diging picture? Hada, magpa-picture ka ate bago maghali. Ako na-admit nga ako, kaso ako nakakasakat. Buti nga nakaano na ako ngayon. Ayan, nagkasakit po kasi si Ate Resi at kaya ayan, hindi ro po siya nakakapagpa-picture dito sa kanyang mga plants. Pero dapat ate, bago ka maghali, makapa-picture ka po digdi. Tapos ayan, sobra pong ganda nito. At sobra pong appeal, yung very refreshing yung vibe ng mga plants na medyo ayan, nakalaylay na dito sa daanan. So akala ninda para parehas. Pero iba-iba siyang variety. Mga ni ate nga ni, variety po ikang Monstera siya, pero iyo po monstera. Bako man siya ate baga mga pelo, di ba ate? Ako siya may pangarap ako. Lingaw na ako dati Joy ang imported na vanilla na variegated. May green ka rin. After 3 years, nagbubunga siya. Itong ginagamit sa panglaag sa mga cake. Sa mga talaga, ang hibog ate kang dahon. Ang kapal ng dahon. Taon ang takakala. Parang mas magayon ini duman sa imo ta makahoy. Ano po yan ate? Ay itatanong ko lang siyang direkta sa dagat at sa papagapangon ko man po. Oo. After 3 years ng yan, mahalon ang vanilla. So pang yan, aroma ta. So pang itong bunga kayan, iyong piga iyong pigla. Edible po pala, ilalag sa sa... ito bagang mga pang ta sa cake, sa mga pastries, sa mga itong pang sa banilang binabakal tang At ayan nga po, ayan, nagpahinga po muna itong aking camera at nag-off na po talaga, sobrang init. At eto, talagang ito po yung pinaka-best part at pinakamagandang part
dito sa kanila na kung saan po talaga yan very greeny yung vibe dito, at andito po pala naka-arrange yung ibang mga halaman na hindi ko po doon nakita sa ibaba. At ito po, isa po ito sa pinakamahal na collection nila, at ayan, napakalago na po. Kasi kung naalala po natin nung panahon ng pandemic, talagang yung pagbili ng mga halaman ay talagang ang labanan noon ay dahon. Ayan, kung maraming dahon mas mahal. At eto, talagang dito ang nakalagay po dito dati ay mga crouton. Crouton po yung nakalagay dito at ibang mga tropical plants. At pero ngayon, dito na po nakalagay itong mga halaman nila. Talagang sobra po nilang inaalagaan yung mga halaman. Hindi lang po sa bumili ng halaman dahil gustong sumabay sa uso or gusto lang din mag-collect dahil may pambili. Talaga yung love nila po ni ate, lalo na po ni Ate Resi sa mga halaman. Ayan, kitang-kita po, talagang iniingatan niya po itong mga halaman na hindi po masyado ma-stress. Kaya kung saan naman po ay talagang naggastos, naglagay po nitong itong net para po hindi masyado po ang mga halaman sa init. At ayan, samot-saring halaman na mga mahal na halaman, talagang mga pricey. Pero siyempre bilang isang plantita, ito na lang din yung reward ni ate sa kanyang sarili, sa lahat ng kanyang sakripisyo at pagpapagal. Ito naman yung kanyang premyo para gumaan yung pakiramdam niya at mawala din yung pagod. Kaya talagang kitang-kita nyo po yung mga plants. Talagang sa paso pa lang, yung mga lupa, yung mga pataba, yung lahat-lahat po. Talagang grabe yung gastos. At eto, pag nandito po ako, ayan po yung vibes, yung view. Makikita nyo po dyan. Talaga naman pong napaka-presko lang. Kaya naman po siguro maraming bumibisita dito. Kaya sabi ko, try ko nga i-chat si ate at makabisit. Talaga nagpaalam po ako kasi baka po busy din siya or wala siya. Kung pwede po akong bumisita dito sa kanya. Kasi gusto ko po talagang makita ng personal habang nandito po siya yung ayos po ng kanyang mga halaman. Kaya po talaga mabuti naman po ay pinaunlakan ako. At may isa pa po akong nagustuhan mga plantita at pwede nyo po itong gayahin. Isa po ito sa mga ideyang nakita ko po dito sa pag-ayos ng mga halaman na nagustuhan ko po talaga. Ito pong mga Syngonium variety. Sobra pong ganda na pag sama-samahin nyo po yung iba't ibang variety, pero ayan po, mayroon po yung patungan. Yung patungan niya ay yung parang pahagdanan. At nung pinagsama-sama na po, ayan, makikita nyo po yung napakakapal na po ng Syngonium at talagang naghalo-halo na po dyan. Nagmix na yung iba't ibang kulay ng dahon. Sobrang ganda, para lang itong nasa damuhan. Ayan, para nakikita ko lang dyan sa mga daanan sa bukid na gumagapang ng malaya yung mga Syngonium at talagang kumakapal. Pero ito tingnan nyo po, numipis na nga po daw ito kasi marami pong pumupunta dito. Siyempre gusto po siyang makita at talagang lahat po ng pumupunta dito ay binibigyan po ni ate ng mga halaman. Ganito, Syngonium, Philodendron, rubber tree, talaga pong hindi po si ate nagkukuripot sa mga halaman. Talagang isinishare niya din po ito, lalo na po doon sa mga tao din po talagang gustong-gusto ng mga halaman na hindi po afford din makabili. Kaya ayan, ito yung naging ayos na po dito. Ibang-iba na po talaga. Kasi dito sa taas po, kung nakikita nyo po dati, ang nandito po mga gulayan, at dito po nagpo-pro pa. Talagang nakita nyo po yun doon sa mga previous vlog ko dito sa kanila. At yung ibang mga orchids, itong mga nakapat na dancing lady, at saka yung kanilang collection ng mga bandas, ayan, banda, ay nandyan lang din po, ayan, nakagapang sa mga poste nitong, dito sa may, ng tent nila. Ayan. At mayroon pa rin po ditong ibang mga rubber tree. Talagang napakadami po nilang rubber tree. At yung daw po, hindi lang po naging maganda yung kanyang mga imported po na begonia. Nasa 80 varieties po yun. Palibasa po mga imported na hirapan pong i-adapt yung weather po dito sa Bicol. Mainit. At siguro hindi pa rin po, palibasa po bago. Hindi po pa yung ugali, iba ba ate? Nahirapan pantimplahin kung saan ba talaga ito mas okay. Kaya may mga natira, kaunti na lang po. At ate, napansin ko, hain po ang ibang kalateya. Pangit din yung kalateya. Hindi nila, kinalat-kalat ko na.
Yung iba pong plants na day po nag-asinso, pig ano na lang po, pig insert na lang po ate. Ayan yung kalateya din po. Kasi hinanap ko yung lugar na gusto nila. Kasi yung iba, pag na mo, pansin mo na medyo siya, kakapal, siya mataba, siya nagpapayat siya. Ilipat mo siyang lugar kasi yung humidity niya minsan may parang sindang place din na parang sa inyo. Iyo po, may mataas na yung humidity na plants na gusto nilang mataas ang yung iba mababa. So hanapan mo lang sindan ng lugar na kung saan sila. Talaga nga hanapan mo po ang karakteristik ng bawat plants. Dahil po pwedeng mag-steady sa sarong lugar. Like nakapira ako bakal ka na na Florida Beauty. Ay, iyo po ate. Sobra po bagang mahal ka yan. Nakapirang bakal na ako kayan. Yan na lang natada. Sabi ko, hayaan mo siya. Kasi minsan, pag sobra mo siyang pinapadangat, nag-iinarte. Iyo po, pag na-spoil. At ayan, ito na po yung mga plants dito. At ito pa rin po, isa pa po sa best part. Talagang nandito po sa kanilang pinakalas, yung talagang pinakamagagandang part. Kasi ayan, para nakikita ko kasi itong ayos na ito doon sa napuntahan ko pong napakalaking commercial garden. Ayan, dito sa Naga. Yung vibes niya po talaga, ayan. Kumbaga, dito na po pinabuelo itong napakalaking mga dahon ng mga foliage, di ba ate? Yaraon na po digin. May 30 varieties akong foliage. Alam mo bang yaraon yan dyan nakasurok-surok sa gilid? Iyo po. So yung mga daiman siya rare na nakalateya, yung pinagparapaborilo ninda dyan. So sabi ko, ini dapat ang pinabuelo nindo kasi mga rare yan. Nabakal ko yan arog-arog kayan from Mindanao. Ngunyan, dahil siya nakabuelo, tapos pinasuluwas ko. Kasi nagsurok-sukan siya, sobrang crowded. Iyo po. Ang ginibo ko, binarawasan ko para sinda magbuelo. Kasi ang philodendron talaga, nagdadakula ang mga... Iyo po, totoo po talaga ate. At ayan, sobrang amazing. Ayan, sobrang amazing talagang napawaw ako po ng husto. Talagang nasa ayos na po lahat yung ayos ng mga plants. At tama naman po yung sabi ni ate. Dahil nga po sa may iba't ibang ugali ang bawat halaman, minsan po hindi po talaga pwedeng i-steady o ilagay po natin ng permanent sa isang lugar kasi talagang hahanapan po natin sila ng tamang lugar ay. Yun nga po, mahiyang. Ito, nakahanging. Hanailin ko, sabi ko, ilipat mo para magbuelo. Nagburak siya. Dati po din nagbuburak iyang ano po nga ni? Hindi ko yun, may burak. Ano lang apod ko yan? May apod, bako po siya. Bako Nasa puro man yan, ikandila ko. Sabi ko, ini pwedeng ihangin. Sadit-sadit. Tapos ini ate, ini si mga rare mo man po na mga caladium. Nag-order pa ako kasi yung inaanoan ko kanina may breast cancer din. So, aki dati kang last year inorderan ko. Ngunyan may breast cancer siya. 2 months bago niya ipinadara kadakol. Ako mga rare actually na dahil niya pinadara. Iyo po, ano po tarog ka? Dapat loyal man po siya, honest po siya. Pero dapat 3 months lang niya. Unduman sa iya, dapat pero nagpadara siya. Dapat nagdakula na sa sadit. Disappointed ako pero dahil na lang din ako nag-iron. Ayan, si ate daw po ay talaga pong kahit hindi ko po siya. Wala unang binutasan ko sa iya para makaano pero dahil niya inano yung ano ko. Igwa kaning itom yung black mambang inaapod. Iyo po. Tapos igwang yellow. Ayan, kahit hindi ko po nakikita si ate noon ay napaka-generous na po ni Kasi ate. nagtitiwala ako kung ano na lang ipadara, kung anong na-receive ninda digdi. So ako naman, nasa sa enda na kung gusto nila akong lukuhon or ano. Kasi po, nakwento rin po talaga sa akin ni Ate Resi habang nasa ibang bansa po siya, na halos yung mga binibilhan niya po ng halaman, yung iba po talaga, mayroon na siya dahil po sa gusto niya po makatulong doon sa seller. Okay, for ano yan, yung for sale, yung pinag-sale kasi nga pang pabulong din. Ayan, yung palibasa po kilala si ate na napakahilig po sa halaman at talagang nagkukulikta. Talagang kung hindi naman po siguro generous si Ate Resi, ay kahit naman mahilig siya sa halaman, na hindi na po siya bibili ng mga halaman na mayroon po siya. Alam mo yung mga binayaran ko kanina, dara ko laon ng dahon. Talagang mga last, yung pinaka-last. Yung binayadan nyo po, matataba. Oo, pero po yung pinadala po, mga ano na lang, mayo ng mga dahon, as in, madidisappoint ka, pero ano, tapos pinahuli niya yung mga rare, sobrang mamahal yung mga rare. Sabi niya, kada ko niyang rason, kada ko niyang ano, hanggang sa, dahil ako nag-expect. Nagpadara siya. Diyos ko, yaon lang sa mga arog-arog ba yan. Saradit na po.
Sabi ko, sa iya na yan. Gayon na ako ano. Kaya, Mayo. Bahala na po si God, ate. Ayan, napakaswerte nga po ng mga... Ano, Joy, ano ini? Pare siyang kaya nagdadakula yung mga ganyan. nagdako lang ang po dahong kaine? Oo. Ining daw, salit-salit? Akilejo man po siya. Okay, legend din siya. Na, lime pa. Lime. Lime siya. Rare ate, tango niya pa sanay ko kahiling kaya. Ito ako yan sa emo, ano na yan. Di mo na po ate Naglalaman yan. pagtawan atin ng kaladyong. Natong. Binarakalan mo, tama na tong rubber tree. Binarakalan mo ang masitas, tapos ano. Ayan nga mga plantito-plantita. Talaga pong hindi ko po nakikita si ate. Talagang yun nga po, nakakapagkwentuhan na kami at yun po, very proud ako, syempre, na nakilala ko siya. Hindi lang po sa natulungan niya ako, pero ang dami niya pong taong natutulungan dahil po sa halaman. Kasi yun po, may mga nag-aalok sa kanya ng halaman, kahit meron na siya, binibili niya po talaga. Siyempre yung ano po nun, makatulong. Pero minsan may mga ano lang na pangyayari na after niyang mapadalahan ng payment, yung mga ipinapadala po sa kanyang halaman ay ayan, hindi na yun yung pinakita sa kanya. Tulad po nitong Caladium, ayun, inalok po sa kanya na mga rare at malalaki na yung dahon, malalago at maayos. Pero nung dumating po maliliit at hindi na po siya ganong kaganda. Ayan, nakakalungkot kasi dapat yung mga tao na ganun ay ma-appreciate nila yung effort, yung kabutihan ng kapwa nila kasi bihira po yun. Bihira naman po talaga ngayon yung mga taong handa kang tulungan kahit hindi ka kaano-ano. Kasi siyempre po, yan yung realidad. Pero ayan, ako po, talagang, ano po ate? Diin ate, binanakaabok. Diin man ate sa ano, kung di binanakalan mo ang masitas. At eto yung kanyang mga plants. Ayan, thanks God, ngayong September 28, ayan, nakapag-usap ulit kami ni ate, nakapagkwentuhan about plants at nasilayan ko yung mga halaman niya, yung nagagandahan niyang iba't ibang variety ng mga philodendron at ayan, makikita nyo po. Naiinitan na po ito kasi ayan, hindi naman masyadong ano yung net nila. Tama lang na makakuha po talaga ng sunlight itong kanyang mga philodendron at yung advice din ate na wag po tayong manghinayang na ikat na yung mga philodendron natin kung malalaki na kasi para po magkaroon po siya ng maraming suloy kasi pag ang tendency po nito pag hindi natin po pinutol, taas lang po siya ng taas. Pero po, kung ikakat po natin, ay mababa pa lang siya, ay marami na po siyang supling, marami na pong sanga. Kaya mas maganda pong tingnan. Kaya ito nga daw po, after ko po itong i-vlog ngayon, ay ayan, i-chachap na daw na po ni ate. At magpo-propagate na po sila. At yung mga huya po nila, andito na rin po, ayan, naiinita na rin. Tamang sunlight na rin yung nakukuha nila. Makikita nyo po, magaganda yung dahon, makintab yung mga dahon, talagang healthy silang tingnan. At andoon na po lahat yung mga huya. Mahirap na pong lapitan isa-isa kasi ayan, nakabitin at mataas. Yung kaniyang mga huya. Pera po? Ayan, 100 plus variety na po itong mga huya. At ayan, nandyan sa taas. Sayang lang po. Napabunga na ni Myla. Black, napabunga na po. Hindi, nakapagpropa na po. Ay, tatawanan to ka. Ay, uho. Ay, wow. Ito po ay isang pulyad sa mga rare po. At ito daw po ay galing na po dito sa bunga. Ayan, napabunga na po ng kapatid po ni ate. Napaburak po. Ayan, wow. Thank you ate. Ayan, mayroon po tayong pulyads. Madadagdagan po yung isang pulyads ko doon na may nagbigay din. Tapos ayan, dito yung kanyang mga, ang hindi lang po masyadong dumami at nag-grow dito yung kalateya. Kaya yung iba pong kalateya, nakita nyo po, konti na lang, mga naka-or-insert na lang po sa mga plants. Hindi ko na masyadong ayan, may kalateya, ayan, duman sa baba, may kalateya. Dahil ko na siya masyadong inano kasi, maarte. Maarte. Habo po talaga sa init. Ayan. Ano yung pinaka, ano talaga is philodendron. Philodendron talaga. Ate, sa madaling sabi, sa lahat po ng mga collection mong halaman, ang mas nakuha mo po ang ugali, ang philodendron? Oo. Kasi the more siya nakakat mo, the more siya na nagtatao sa imo ng Hindi rin po siya ate maselan. Dahil siya masilan. Daw pa pati siya bubuon mo siya, 3 days or nagsusurvive siya ang haloy. Ayan, sa mga sa mga nagko-collect din. Kasi pagka kinat mo siya by nodes, pira na yan.
And then, lalo ako nagbebenta ka. Tapos, basta ko ang itatao sa imong, araw ka ni ipapakat ko na ini. Nagrayaman ka ni ate so nagbinta last year. Ano ay yung pandemic? Siguro nakaipon ng husto kasi nga dahil sa mabilis po itong magparami. Bibili lang ng tapos ibabay nodes lang nila. Buy nodes po yung bintahan. At ayan yung view dito sa taas. Ayan. Ayan yung nagustuhan ko rin yung mga... Singgonyam ini. Arin po. Singgonyam po yan? Oo. Halos na putol-putol na nga ni, ta. Pigpara pa na ko. Swerte kasi mga pag uli mo ate, nagkairigwasin ng mga masitas na marayo, sinda. Ayan, kasi dahil man po, basta talaga, ayan, nagbubuot. Ayan, nabigyan po tayo ni ate ng singgonyum. Isa naman sa mga rare na singgonyum. Ayan, nag-vlog na nga si Plantita Joy. Pinablog na nga, nabigyan pa ng chocolate at nabigyan pa ng rubber tree at ng itong halaman. Nagpapabakal ako ng simbos. Diba ka kanin? Imported in. Ayan. Kasi nang pamatol ko. Baka ate magtarampo naman. Ano yun na po? Ano na, ikaw ka na rin? Dahil man po, kundi, tama na po. Ambis magayon pong hilingon na mahibog. I-chap me ina. Tapos ate, sa ina iralaag pag naprupa. Pwede mo nga ni sa tubig. Ay, ilag ko na lang do po sa Morning sun lang mo na yan. Pwede mo na siyan by nodes ha. Dakol na yan. Ano mo muna kasi ipapa-spray nga ni iningon yan. Dahil lang talaga na asikaso dahil di ba na masyadong busy ako. Iyo po sa kamahali na pati. Tapos ayan mga plantita. Ito nga po yung overview. At pababa na po tayo at tingnan po natin yung view. Habang po tayo bumababa, makikita nyo po yung ayos. Ayan yung pagdidilig po talaga dito ay hindi po pwedeng bihira. Kailangan po monitor po yung soil po ng mga halaman. Kasi po, siyempre sa lalago po ng halaman, malakas na po ito makasipsip. Ayan si ate. Ayan. Ate, magayunong ka dyan. Ayan. Talagang makitubig. Makitubig na yan. Ate, mabuhayon po yan. Ahon ako pagbago. Sobrang babuhayon ini. Binibusiness ninyo yan mga farm. I-research mo yung vanilla farm. Ayan. At eto, sobra naman paraiso ng dating nito dito sa kanila. At sila lang po yung mayroong ganitong mga halaman at tanim at ayos dito po sa kanilang village. At ayan. Kakaaga magayunan dyan ang ang view, ang sun, Bago pong kayo mainit ate, mainito ba na kaya nag-abot? Ayan, mainito na po kaya ako nag-abot. Pero ayan po yung view dito. At ayan, bit-bit ko na rin po itong aking halaman. At ayan. Ate, kadakol na ni ate. Mapanaga pa ko ta. Iyan ang mapapabuhay kayo. Ini na po? Para makapagpadakol ka ini. Pinababa ako kasi nga nagtapo, nakahangin. Marisa na nailing mina. Ate, ano ini? Phalo din? Anthurium siya. Anthurium. Ibang klase pero ate. Siya? Ang akod niya, necktie. Ay, unibaga, Anthurium bit. Hindi, ate, mo kung magbasa ka yan. Kaya, ate, pag nagbablog ko din akong kabasa kanta, nakakabirilot pa ako, nakapahaloy pa niya sa kuyang pagbabasa. Anthurium necktie. Ay, naisip nindang apod necktie. Necktie, ayan, Anthurium necktie. Ayan na lang po para mas mabilis. At, ayan, mga plantita. Ate, mapaaram na ako digdi. Ayun, sabay. Ayan, si Ate Resi. Thank you so much po. Ayan, sa paulit-ulit. Paulit-ulit na pag-share po ng knowledge about kung paano po i-handle at asikasuhin ang mga halaman, lalong-lalo na po sa mga arrangement. Tama po yung sabi ni Ate Resi, kaya nga po nabago ang lahat ng ayos po dito kasi talagang iba-iba po yung ugali ng bawat halaman. Kailangan po natin silang hanapan ng tamang posisyon dito sa kanila. Kung sino po ba yung mas gusto sa morning sunlight, yung full sunlight. Ako siya kasi daingin ba na so inanapan ko ng lugar sa kaini nagbalik sa bargation niya kasi ay nawara na po siya dati si bargation niya. Oo, na nakuha niya yung lugar niya gusto niya. Ayan, nagkapal siya pag nakukuha talaga ang timplada. Oo, nagre-revert pati. Naggayon siya ate po iniinitan kay puhan makuaninda yung init yung natama sana pong init. Oo, na ninda kasi pag daininda nakuha nagre-revert yan, nagi-green. Iyo po. Pero dapat mo i-cut siya para kasi minsan makaulakit. Puro okay, na siya nakahawa. Niya na nainita, nagaiyo po. Na gusto niya. Kasi ate, ining-init niya, tama sa naman dahil man masyado masusulo ang mga leaves niya kasi lang. Nakulong din ako nagadan gaya na
Ay, ito ba nila pala nakakausan? Tapos ayan, mga plantito-plantita. Sobra po akong blessed, syempre, lagi. Green, pabinuhon mo sa, pabinuhon mo sa... Ano po, direkta po sa daga o sa pot? Mas magayon siya, makakapabunga ka kali. Ayan, bibigyan. Ang dami pong ibibigay. Ang dami pong gustong ibigay na ate. Pero ayan, ito lang po. Tama na itong konti lang. Kasi, ayan, dagdag kasi yan alagayin. Sa kahoy kasi pwede mo siyang iano sa kahoy. I-arano ko man po sa kahoy. Ay. Ito green, ito so... Vanilla din yan ate? Vanilla siya pero ini yung green. Basta i-search mo siya, alam na makakuha itong variegated. Thank you po. Ayan. Thank you po ate. Pero ang pagtanong mo pa yan, ano mo lang, buy notes mo lang. Madali yung mabubuhay. Iyo Alam po. mong negosyo na yan mo yan? After 3 years? Yung mga Madrid kakao, duman lang ninda pinapa... Tubo. Pakapang. Ang Gapang. bintahan kayo actually, ano lang buy notes. Tapos ayan, nabigyan po tayo ng maraming halaman. At eto, sobra kong na-enjoy kasi syempre maliban sa bonus na lang din po yung nakapag-vlog ako dito, pero syempre higit sa lahat sobra akong thankful kasi nagkaroon ako ng malawak na mahabang oras na makasama ko si ate. Ayan, makakwentuhan. Yung pagbablog ko, ano na lang yun. Ito talaga yung pinakaano ko. Ayan, nasolo ko si Ate Resi, sa madaling sabi. Nasolo ko siya at ayan, nakapagkwentuhan kami at natuto ako nung mga mga tips niya about plants. At siyempre nakakuha din ako ng ideas. Siyempre, alam ko kayo din po mga plantita sa arrangement ng kanyang mga plants. At ayan, alam ko napakahaba ng video na ito, pero sana po nag-enjoy kayo. Iyo po ate. Iyo po. At pasensya na po sa lahat ng aking mga viewers kung minsan po ay nasad ako na ayoko nang mag-vlogs. Ayan, siyempre po tao lang din ako. Dumaraan din po ako sa puntong ayan. Nagluluya ang buot. Pero ayan, thanks God kasi... Nakadala na mga ano mo kasi nabisi saka mahal ka iwa akong time kayo dumana. Iyo po, at thanks God dahil hindi po ako pinapabayaan ni God. Laging, ay sabi nga po niya, bawat umaga ay may panibagong pag-asa. At eto, nakakapanghinaya nga naman po na i-give up ko yung pagbablog ko kasi hindi po biro na nakapag-ipon o hindi po biro na nakuha ko po kayo na magsuporta sa akin kasi sino ba naman po ako. Ate, thank you so much. Sobrang ko ina-appreciate ate. Ang tagal ko lang gusto ka. Ayan, habang nagpapaalam po ako, ay nagdadagdag yung binibigay ni ate. Okay na ba yan ate? At syempre, iyo po Paswayin mo na naman siya. iyo po. Ayun na, di ba sa mga kahoy mo? Iyo po. At ayan, sa lahat po ng mga nagko-comment at sa mga nadadagdag na subscribers, sa lahat po ng viewers at nakaka-appreciate po ng nakaka-relate at nakaka-appreciate po ng hilig ko sa paghahalaman, sa pag-share ko po ng mga plants sa inyo at yung kakayahan ko. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat, sa mga senior citizen po talaga, sa mga adults, usually yun naman po talaga yung nagsusuporta na mahilig din sa halaman tulad ko. Thank you po. At ayan, ang haba po ng vlog na ito, alam ko po ay mag-i-enjoy kayo at mabubusog yung mata po ninyo sa panonood po nito. Ayan, again Ate Resi, thank you so much po. Thank you po sa chocolate, sa plants. Ayan, thank you so much sa time na binigay nyo po at pinaunlakan ako makabisita po dito sa kanya. Sa lahat po ng mga subscriber na nadagdag, thank you so much sa lahat po ng viewers, sa lahat po ng mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.